Ang Misamis Occidental ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon sa Hilagang Mindanao. Ang lungsod ng Oroqueta ang kapital nito. Nasa hangganan ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur sa kanluran at nakahiwalay mula sa Lanao del Norte ng Look ng Iligan. Sa aking paglalakbay bilang tagakuha ng mga larawan ay hindi ko maiwasan na mapunta sa isang lugar na may nakatagong kwento. Sanay na ako sa mga nakakatakot at puno ng kababalaghan na mga lugar na pinamumugaran di umano ng mga multo. Halos lahat na yatang sikat na lugar sa Pilipinas na may kwentong paranormal ay napuntahan ko na. Kagaya na lamang ng Diplomat Hotel, Balete Drive, misteryosong syudad ng Biringan, pati na rin ang sikat na lugar ni Teniente Guimo, ang Dueñas Iloilo. Subalit nang ako'y mapadpad sa Misamis Occidental ay may nakausap akong matanda na nagkwento sa akin tungkol sa isang baryo na minsan ay nakaranas ng matinding karahasan na kagagawan daw di umano ng mga aswang, at ang nakikipaglaban dito ay ang isang puting mambabarang na itago natin sa pangalang Lito. Ayaw kong banggitin ang eksaktong lugar upang protektahan at mapangalagaan ang mga taong naninirahan dito. Ang kwentong ito ay nangyari taong 1977. Lugar ng Misamis Occidental. Sa panahong ito ay nasa edad 40 na itong si Lito. Namuhay mag-isa si Lito kahit matagal na panahon na siyang ulila. Walang iniwan sa kanya ang mga magulang, maliban na lang sa mga karunungan na ipinasa sa kanya. Isang karunungan na pinaghusayan niya na sa mahabang panahon. Pero ito rin ang dahilan kung bakit pinangingilagan siya ng mga tao. Ang karunungan ng barang. Oo mga kabaryo, isang mambabarang si Lito. Pero ito ang tinatawag na puting mambabarang. Ibig sabihin, taliwas ang ginagawa niya kumpara sa pangkaraniwang mambabarang na alam natin. Dahil sa pag-ibig, kaya nagbago ang ama niya ng paniniwala at pananaw. Nang maipasa sa kanya ang karunungan, ay ipinagpatuloy niya ang layunin ng mga magulang na makatulong sa kapwa. Sa kabila ng diskriminasyon at pangungutya, ay pinagwalang bahala na lamang niya ito. Marami na rin siyang natutulungan at karamihan dito ay biktima ng mga kulam. Sa galing ni Lito, kaya niyang lutasin ang kulam gamit lang ang isang insekto. Kaya ultimo mga mangkukulam ay takot sa kanya. Hindi rin magpapahuli si Lito kung pisikal na labanan ang pag-uusapan, dahil nagtanga na rin siya ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Ang kaisa-isang tao na nagtitiwala sa kanya ng lubos ay ang kababata at matalik niyang kaibigan na si Pedring. Si Pedring ay isa namang albularyo. Biyasa ito sa panggagamot, ngunit mahina kung sa pisikal na antas ang pag-uusapan. May sariling pamilya na si Pedring. Kapag wala silang pasyente o libreng oras ay nangingisda ang dalawa sa ilog. Minsan isang araw, may pasyente si Pedring na anak mayaman.
napakalayo na sa dating itsura nito. Paano? Butot balat ngunit lumulobo ang tiyan. Sa itsura ng pasyente ay labis itong pinapahirapan. Ang nagpapalala pa sa sitwasyon ng pasyente ay ang mga lumalabas na bangaw sa kanyang bibig, ilong at tenga. Nako, biktima pala ng barang ito. Kaya ko itong gamutin. Yun nga lang matatagalan. Baka hindi na kayanin ng katawan. Pag-uwi ka dito ni Pedring. Dahil sa kalunos-lunos na sitwasyon ng pasyente ay inirekomenda niya si Lito. Noong una ay nag-aalangan ng mga magulang ng lalaking pasyente dahil nga ay isang mambabarang si Lito. Pero nakumbinsi rin ito ng albularyo. Sobrang bihira kasi na ipinapaubayan ng albularyo ang mga nabarang sa isa pang mambabarang. Gayunpaman, nagtungo ang mag-anak sa bahay ni Lito. Karga-karga ng kangganang kalabaw ang pasyente dahil hindi na ito kaya pang tumayo upang maglakad. Isipin nyo na lang, halos 5 beses na mas malaki sa kanyang ulo ang paglobo ng kanyang tiyan. Nang makapasok na sa bakuran ang pasyente, ay pinigilan ni Lito na ipasok pa sa loob ng bahay nito. Sandali, dito ko na siya gagamutin. Mahihirapan pa ang pasyente kung iaakyat pa natin sa hagdan. Wika dito ni Lito. Maiging sinipat ng mambabarang ang katawan ng lalaki at nagsalita ulit itong si Lito. Nako, napakatindi pala ang ginawa ng lalaking ito. Pinilit niyang ipalaglag ang pinagbubuntis ng kanyang dating kasintahan. Pinarusahan ito ng gusto. Nagtaka naman ang mga magulang nito kung papaano nalaman ni Lito ang ganoong pangyayari sa buhay ng kanilang anak. Nag-aalangan tuloy na gamutin ni Lito ang pasyente. Halos umiyak na ang ina nito sa pakiusap na tulungan at gamutin ang kanyang uniko iho. Nag-alok pa ng malaking halaga ang mga ito at iilang ginto. Ngunit tinanggihan ito ni Lito. Pumayag lang siya sa isang kondisyon. Luluhod at hihingi ng kapatawaran ang lalaki sa babaeng sinira niya ang buhay. Nangako naman na gagawin iyon ng kanilang anak. Sige, upang masigurado ko na gagawin talaga iyon ng inyong anak, mag-iiwan ako ng sumpa. Sa loob ng 6 na buwan, kapag hindi niya naayos ang gulong pinasukan, ay higit pa rito ang mangyayari sa kanya. Sambit dito ng mambabarang. Tumango at nangako ulit ang mga ito. Kumuha ng bangko at umupo si Lito sa tagiliran ng lalaki. Nag-usal ito at inihip sa buong katawan. Matapos nito ay hinuli niya ang isang bangaw na kakalabas lang sa nakangangang bibig ng pasyente. Dinurog ni Lito ang bangaw imbis na mapisat. Naagnas ito na tila isang pulbos. Matapos nun ay tumayo si Lito at pumasok sa bahay. Paglabas niya ay may bitbit na itong kape at umupo sa balkonahe. Sandali lang, akala ko ba gagamutin mo ang anak ko? Matapang na tanong ng ama. Huwag ko kayong magtaas ng boses, Ginoo. Magaling na ang anak ninyo.
Tugon dito ni Lito. Napangiti na lamang si Pedring habang nakamasid lang sa nangyayari. Makalipas ang ilang minuto, nasipat nila na may likidong tumatagas mula sa kinahihigaang kangga ng lalaki. Umihi ito ng napakarami na tila isang kulay putik. Nanlaki ang mata ng mga magulang dahil nasaksiyan nila ang unti-unting pagliit ng tiyan nito at nawala na rin ang mga bangaw na naglalabasan sa butas ng katawan ng kanilang anak. Ilang saglit pa ay nakapagsalita na ang lalaki at marahang bumangon. Napatalon naman sa tuwa ang ina nito at sa muling pagkakataon ay nag-alok ng bayad ang ama. Subalit, umiling lang si Lito at pinapaalala ang dapat gawin ng kanilang anak. Nang makaalis na ang mga bisita, ay tinanong ni Pedring kung may ginawa ba si Lito sa nambarang doon sa lalaki. Ngumisi lang si Lito at nagwika ito ng, "Meron, dadanasin ng mambabarang na iyon ang ilang araw na pananakit ng kanyang tiyan." Napangiti na lamang si Pedring. Labis talaga siyang humahanga sa kakayahan ng kanyang kaibigan. Ilang saglit pa ay nagpaalam na si Pedring at may gagawin pa sa bahay. Makalipas ang ilang linggo, nabalitaan ni Pedring ang pag-atake ng mga aswang sa ibang bayan ng Misamis. Nalaman niya ito mula sa kaibigang antingero na nakatakas sa labanan. Ayon dito, 4 na gabunan ang namiminsala. May mga antingero na rin na napatay ng mga ito. Sa palagay, mga dayo ang mga ito dahil walang ibang kasamang mga aswang. Kalimitan kasi sa mga gabunan ay may mga tagasunod itong mga aswang. Sa mga ganitong pagkakataon ay dinadalaw ng takot si Pedring, lalo na mga gabunan ang namiminsala. Noong kabataan pa nila ni Lito, ay ugali na talaga ni Pedring ang makontento kung anong meron ito. Kahit pa na may pagkakataon pa itong paunlarin ang sarili. Para sa kanya, sapat na ang espiritual na kakayahan niya upang magapi ang mga kalaban. Hindi kagaya ni Lito na sa araw-araw ay tinuturing na aral. Hindi sa pagiging ambisyoso pero inihahanda lang ni Lito ang mga posibilidad na mangyari. Dahil hindi mo matatantya ang mundo ng ibang dimensyon at kadiliman. Kaya kailangan din ang pisikal na karunungan at nakamit niya nga ang ngipin ng kalabaw. Bagamat mangkukulam o kapwa mambabarang ang malipit na nakakalaban ni Lito, ay hindi pa rin niya inalis ang posibilidad na makakapagtagpo rin siya ng isang aswang. Lubhang pinag-aralan din niya ng gusto ang pagmamanipula sa mga insekto, kahit iba pang hayop na kaagapay niya sa labanan. Gayunpaman, naghanda na si Pedring sa posibleng pag-atake ng mga gabunang aswang. Katakot-takot na pangontra na ang kanyang nilalagay sa buong bahay. "Pedring, bakit ang dami naman itong mga anik-anik mo?" tanong ng kanyang asawa. "Auring, may paparating na mga gabunan. Kailangan nating maghanda," tugon ni Pedring sa kanyang asawa. Sumunod na lang si Auring sa nais ng asawa. Sa bawat nababalita ang pag-atake ng mga aswang,
ay laging ganito si Pedring. Isang araw, bumisita si Pedring sa kaibigang si Lito. Batid ni Lito na aligaga ang kaibigan, kaya tinanong niya ito. "Lito, iba talaga ang kutob ko. Parang may nakakapinsalang dilubyo ang darating." Wika sa kanya ni Pedring. "Ganun ba? Kung ang mga aswang ang inaalala mo, hindi naman to bago sa atin, di ba?" Tugon dito ni Lito. Pinakalma ni Lito ang kaibigan at sinabing malalampasan din kagaya ng dati. Samantala, patuloy pa rin sa paglalakbay ang 4 na gabunan. Pinamumunuan ito ni Modesto kasama ang kapatid na si Elmer, asawang si Almira at ang ina nitong si Tayla. Napadpad ang 4 sa misamis ng mawasak ng mga antingero ang pugad nila. Nagmula ang 4 sa Zamboanga. Sa labanan ng mga antingero at aswang ay namatay ang kanyang ama at anak. Kaya ganoon na lamang ang pagmamalabis ni Modesto kasama ang mag-anak na makapaghigante. Sa paghahanap nila ng bagong pugad ay nakarating sila sa probinsya ng Misamis, kung saan sa mga panahong iyon ay umatras na ang mga antingero dahil sa lakas ng 4. Hindi naman nababahala si Lito dahil malakas ang tiwala niya sa mga antingero. Para sa kanya, kahit kailan ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Isang normal na pananalasa lang ng mga aswang ang epekto nito sa kanya. Dahil sa paghahasik ng lagim ng mga gabunan, nagsimula na rin na makisali ang iba pang angkan. Kagaya na lang ni Pepoy, isang aswang na malayang nakakagala sa baryo na kinaroroonan din ni Lito. Hindi naman nambibiktima ng kabaryo itong si Pepoy, kung saan iyan naman talaga ang ugali sa karamihan ng mga aswang. Minsang nagkasulubong pa sila ni Lito. "Paring Pepoy, nag-aasik na pala ng lagim ang mga kalahi mo." Sambit dito ni Lito. "Ano naman ang ibig mong sabihin, paring Lito?" tanong ni Pepoy. "Sana wag kang makisali. Hindi kita pinakikialaman sa mga pagpaslang mo hanggat hindi dito sa teritoryo ko." Sambit naman ng mambabarang. Ngumisi lang si Pepoy at tumingin ng masama kay Lito. Sa katunayan, matagal nang iritable si Pepoy kay Lito. Pakiramdam niya kasi nagbida-bidahan ito sa kanilang baryo. Hindi naman sa takot si Pepoy pero talagang napakatuso ng mga mambabarang. Kahit pa sabihing nasa panig siya ng kanan, ang mambabarang ay mambabarang pa rin. Kaya labis ang tuwa ni Pepoy sa pananalasa ng mga gabunan. Dahil nga dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Pepoy. Gusto niyang asarin si Lito. Samantala, bago magtakip silim ay sinuri ni Pedring ang mga pangontra, kung may nagkulang ba o may nawala. Sa kanyang pag-aayos ng mga pangontra ay nasipat niya si Pepoy na nakatanaw sa kanyang bahay mula sa malayo. Hindi ito magandang senyales para kay Pedring. Agad bumaba siya ng bahay at hinarap si Pepoy
dala ang buntot ng pagi. At ano naman sa tingin mo ang ginagawa mo rito, Pepoy? Mariing tanong ni Pedring. Ayos ka lang, Pedring. Sa tindi ng mga pangontra mo kahit hanggang dito ay nararamdaman ko. Tugon ng aswang. Pilit na pinapaalis ni Pedring si Pepoy. Subalit pagsapit ng gabi, umandar ang pagiging tiktik ni Pepoy. Binalak nitong subukan ang kakayahan nitong si Pedring. Pero wala naman itong balak na manakit o pumatay. Samantala, naglalakad naman si Lito patungo sa bahay nga ng kaibigan. Ninais nito na makipag-inuman doon at doon na lang din siya matutulog. Nang malapit na siya sa bahay ng kaibigan, ay nasipat niya si Pepoy na nakadapa sa bubong ng bahay. Napahinto si Lito at tila kumunot ang noo. Nag-usal ang mambabarang at dumating ang isang kulisap. Inutusan nito ang insekto na pumasok sa tenga ng aswang. Dahil sa pagkagulat ay nahulog sa bubong si Pepoy dahilan sa pagkagising ng albularyo. Panay kamot sa tenga si Pepoy habang nakasalpak sa lupa. Biglang dumating si Pedring at tila pinagpapalo ang aswang gamit ang buntot ng pagi. Kumaripas ng takbo si Pepoy. Sa isip ni Lito, ilang araw ding bubunuin ni Pepoy ang mga latay na gawa ng buntot ng pagi. Ilang saglit pa ay dumating na si Lito. Nagpatay mali siya naman siya sa nangyari. Itinuloy ng dalawa ang inuman hanggang 1:00 ng madaling araw. Bago matulog ay nagpalibot ng mga insekto si Lito sa paligid ng bahay. Ang mga insektong iyon ay nagsilbing gising na wisyo ng mambabarang. Kinabukasan ay nagsabi si Lito sa kaibigan na maglalakbay patungong Hilaga upang bisitahin ang mga kamag-anak. Teka, totoo ba, Lito? Aalis ka? Habang papalapit na ang mga gabunan? Nag-aalalang wika ni Pedring. Oo. Isa pa, hindi basta-basta makakalapit dito ang mga aswang na yon. Kaarawan kasi ng lola ko sa darating na 3 araw. Wika dito ni Lito. Naintindihan naman ni Pedring ang sadya ni Lito. Dahil sa mga pangamba niya ay nalimutan niya na ang kaarawan ni Lola Tansing. Minsan lang sa isang taong nagpupunta ang kaibigan. Kaya hindi na siya pumalagpa. Tanghali mismo sa araw na iyon ay naglakbay na ang mambabarang. Sumapit ang gabi sa kanyang paglalakbay ay nakaramdam na ng gutom itong si Lito. Eksaktong may nakita siyang karinderya. May mga nagsilabasan na rin ditong mga tao. Sa pagpasok niya ay may iilang kumakain pa. Sa unang pagbukas pa lang niya ng kaldero ay bumungad na sa kanyang pang-amoy na tila nabubulok na laman. Binuksan pa niya ang 3 pang kaldero. Lahat ng mga iyon ay napakabaho at habang sinisipat niya ang tendera ay mukha naman itong walang kamalay-malay sa uri ng pagkain na ibinibenta niya. At nang lingunin niya ang mga taong kumakain pa ay kitang-kita ni Lito ang mga daliri ng tao na sarap na nilalantakan ng mga kumakain.
tinanong ni Lito sa tindera kung nasaan ang amo niya. Tumugon naman ito na paparating na upang magsara ng tindahan. Ang gutom ni Lito ay biglang naglaho sa mga nasaksihang nakakadiring parte ng tao na ginawang ulam. Napakadali lang para kay Lito na kilalanin ang isang nilalang kung tao ba ito o aswang. Kaya naman masugid niyang inabangan ang may-ari ng tindahan. Ilang minuto pa lang ay may pumasok sa tindahan. Malayo pa lang ay amoy na ni Lito ang napakasangsang na baho ng lalaki. At nang makaalis na ang tendera, ay biglang pumasok dito si Lito. Pasensya na, magsasara na kami. Wika ng aswang habang nakatutok sa perang kinita ng kanyang karinderya. Biglang lumapit si Lito at agad hinawakan ang ulo at inihampas sa mesa. Sa lakas ni Lito ay hindi na nakaalis sa mesa ang nagpupumiglas na aswang. Inulit pa ng maraming beses ang paghampas nito sa mesa hanggang sa tuluyang masira na ito. Naliligo na rin ang muka ng aswang ng kanyang sariling dugo. Gaganti pa sana ito ng pagkalmot ngunit huli na dahil pinagsasapak naman ito ni Lito. Itinali niya sa haligi ang aswang at nagwika ang mambabarang ng, "Dito pa lang sa lupa, mararanasan mo na ang impyerno." Iniwan ni Lito ang lalaki habang nasa loob ng natutupok na karinderya. At sa huling bayan, bago ang destinasyon ni Lito, ay may nadaanan siyang nagkukumpulang mga tao sa isang bahay. Tinanong niya ang isang binatilyo na papaalis na sa lugar. At ang sabi nito ay may binarang daw. Napakunot ang noo ni Lito sa kanyang narinig. Kaya lumapit at nakiusyoso siya rito. Tumambad sa kanya ang namamagang katawan ng isang babae. Sa unang tingin ay alam na ni Lito na binarang nga ito. "Mawalang galang na po. Maaari ko bang hawakan ang kamay ng babaeng ito?" Pasintabi ni Lito. Tumango naman ang ale sa tabi ng biktima. Pagkahawak ni Lito sa kamay ng babae, ay nakita niya ang itsura ng mga magulang ng lalaki na minsay ginamot niya. Ang lalaking iyon ay ang anak na mayamang na pinabarang ng dati niyang kasintahan dahil ipinalaglag nito ang bata na nasa sinapupunan. Napagtanto ni Lito na hindi tumupad ang mag-asawa sa kanilang pinagkakasunduan. Muling hinawakan ni Lito ang kamay ng babae. Nag-usal ito at inihip sa buong katawan. Nalaman din niya na iisang mambabarang lang ang gumagawa. Isang bayaran. Nang nakapagsalita na ang babae, ay tinanong ni Lito kung saan matatagpuan ang lugar ng kanyang dating kasintahan. Agad tumungo si Lito sa lugar na sinabi ng babae. Nasipat niya na malusog ang lalaki habang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Akma namang lumabas ng bahay ang ina nito. Agad itong sinalubong ni Lito. "Magandang hapon, Ginang." Pagbati ni Lito. Nanlaki ang mata ng babae at halatang natakot. Nagpaliwanag ito kahit hindi pa niya ito tinatanong. Tumugon naman si Lito ng,
Ginang, binigyan ko na po kayo ng pagkakataong magbago. Gaya ng sinabi ko, mag-iiwan ako ng sumpa sa anak mo. Lumuhod ang babae at humingi ng tawad. Subalit, hindi na umimik si Lito at narinig na lamang nila na may nagsisigawan na sa loob ng bahay. Biglang nangisay ang anak nito at ang sumpa ni Lito ay unti-unti nang umepekto. Samantala, 2 araw lang ng paglisan ni Lito sa kanilang baryo ay dumating naman dito ang grupo ng mga gabunan. Ang pinagsamang lahi ng Bangkilan at Abwak ay mag-uumpisa na sa paghahasik ng lagim sa buong baryo. Dahil sa taglay nitong lahi, kaya nilang umatake mula sa ilalim ng lupa o di kaya naman ay sa himpapawid. Sinuyod nila ang bawat bahay at takam na takam sila sa bawat taong nilalantakan nila. Nag-umpisa ang sigawan sa isang bahay hanggang sa kasunod at sa mga sumunod pa. Makalipas ang halos 1 oras, ang sigawan at hiyawan ay bigla na lang natahimik. Kahit papaano ay nanlaban ang mga kalalakihan gamit ang mga pangontra. Naapektuhan man ang aswang, subalit likas na mas malakas at mabilis ang mga ito. Kaya naman walang kalaban-laban ang mga biktima. Pagsapit ng umaga, lampas sa 10 kabahayan ang nawasak at walang natirang buhay sa mga ito. Nanlumo na lamang si Pedring sa kanyang nasaksihan. Ang mga bangkay na wakwak ang tiyan hanggang sa dibdib at tila wala na itong laman loob. Ang pangamba ni Pedring ay mas tumindi pa. Subalit, kailangan niyang tatagan ang loob laban sa mga gabunan. Bago pa sumapit ang dilim, ay nagpausok na ng balat ng nyug ang mga taga-baryo. Alinsunod sa pakiusap ni Pedring, hindi naging madali para sa mga gabunan na suungin ang nagkakapalang usok. Ngunit hindi nagpatinag ang mga gabunan sa pag-atake. Mula sa ilalim ng lupa ay ginulat nila ang iilang kabahayan. Walang awang pinagkakalmot at kinagat ang mga tao ng 2 malalaking bayawak. Pagsapit ng 2 umaga ay tumambad na naman sa mga tao ang bahagi ng baryo na wasak ang mga tahanan habang nakabulagta sa lupa ang mga kabaryo. Tila walang epekto ang mga pangontra ng mga taga-baryo. Kahit hindi na bago sa mga taga rito ang mga aswang. Napakabihira lang din nilang makakita ng isang gabunan. At sa panahong ito ay 4 pa na gabunan ang sabay-sabay na umaatake. Matapos mailibing ang mga bangkay, ay nagpulong ang mga tao upang labanan ang mga gabunan. Kakampi nila ang nag-iisang antingero na si Damaso at ang albularyong si Pedring. Kalunos-lunos rin ang sinapit ng mga nakaligtas dahil tulala lang ito at pagkatapos ay biglang iiyak at nanginginig sa takot. Pagsapit ng gabi, bawat bahay ay may nakasinding sulo. May mga itak rin ng bawat pamilya sa pag-asang makalaban ng parehas sa mga naglalakihang gabunan. Habang sa bahay ni Pedring ay walang patid na nagdasal ang mag-anak para sa kanilang kaligtasan. Ang mga babaeng aswang na sina Almira at Tayla ay sumasalakay mula sa itaas, habang sina Modesto at Elmer ay sa lupa.
May nag-iisang nakahiwalay na bahay mula sa karamihan. Korteng tatsulok ito at napakasimple. Napapalibutan ng 4 na sulok na nakasabit sa dingding. Marahang lumapit dito si Elmer at idinikit ang tenga sa dingding. Rinig na rinig niya ang tibok ng puso sa 4 na katao na nasa loob ng bahay. Naglaway ang aswang dahil nais niya nang malantakan ang mga ito. Nalilibang siya sa pagdikit ng tenga sa dingding dahil damang-dama niya ang takot sa mga taong nasa loob. Nang biglang may tumarak sa mismong butas ng tenga niya at agad siyang tumakbo palayo habang nag-aangil sa sakit. Isa pa lang bagakay ang itinarak sa kanya. Hindi magkanda-ugaga sa pagtayo at muling pagbagsak sa lupa dahil sa tindi ng tama nito. Matapos ang ilang minuto ay nagpalit siya ng anyo bilang gabunang abwak at binangga ang bahay. Halos mabuwal na agad ito. Ngunit nanlaban ang mga tao sa loob. Naroon pala ang antingerong si Damaso. Habang inundayan niya ito ng tigalpo ay panay saboy naman ng asin ang 2 pang kasama. Kahit gabunan ay naaapektuhan pa rin ito ng asin. Dagdag pa ang walang habas na pagbaril ng isa pa gamit ang baril na arisaka. Nang umatungal na si Elmer ay mula sa ere, bumulusok si Tayla, ang ina nito, at dinagit ang isa sa 4 na katao. Habang lumilipad, hawak ang tao. Bigla namang naramdaman ni Tayla ang mainit nitong kamay na humawak sa kanyang bisig. Hindi na natagalan ni Tayla ang pagkapasok dahil sa may asin ng kamay nito. Nabitawan niya ito at napilitan naman siyang lumundag upang pahupain ang epekto ng asin sa pamamagitan ng paglagay nito sa lupa. Habang abala ito sa paglalagay ng lupa ay inundayan naman ng taga ni Pedring at bumaon ang palakol sa ulo ng gabunan. Kasunod nito ay ang pagsaboy ng asawa niya ng asin sa buong katawan ng aswang. Nangisay ito habang nakatarak pa sa ulo ang palakol. Napapaatras na si Talia sa tindi ng tama sa ulo hanggang sa nakasalubong niya ang anak na si Modesto. Kitang-kita ni Modesto ang pagsuray-suray na lakad ng ina habang pilit tinatanggal ang palakol sa ulo. Bago bumagsak ay nasalo pa ito ng anak. Mabilis ang agos ng dugo mula sa ulo ng kanyang ina at naghihingalo na ito. Tiniis naman ni Modesto ang hapdi ng asin na dumikit sa mga kamay niya. Umangil ng malakas si Modesto at patakbong sinugod si Pedring at ang asawa nito. Mabilis na tumakbo sina Pedring subalit biglang nawala si Modesto. Napatigil ang dalawa hanggang mula sa lupa ay tumarak sa tiyan ng asawa ni Pedring ang matatalas na kuko ng isang abwak. Pagbawi ng abwak ay bumulwak naman ng mga bituka ng babae at tuluyang bumagsak. Walang patid naman na pinagtataga ni Pedring ang lupa. Maya-maya pa, naramdaman ng albularyo ang presensya ng gabunan sa kanyang likuran. Bago pa man makabitiw ng tigalpo si Pedring, ay tumilapo na ang ulo nito. Tinapyas ni Modesto ang liig ng albularyo dahilan sa pagkahiwalay ng ulo nito mula sa katawan.
Sumapit ang umaga. Isang kahindik-hindik na tanawin ang naiwan sa labanan ng mga tao at gabunan. Ang mga nakaligtas ay nag-alsa balutan na at mabilis na iniwan ang baryo. Nasa iilan na lang ang natira, kasama na dito si Damaso. Kung gagawa pa sila ng hukay, ay tiyak kukulangin ang buong araw. Kaya sinunog na lamang nila ang mga bangkay. Hindi na rin kasi ito halos makilala. Habang naglalakad pabalik na ng baryo si Lito, ay nakasalubong niya ang iilan sa mga kapitbahay niya. Dito niya napag-alaman na halos naubos na ang mga taga-baryo sa kagagawan ng mga gabunan. Nagmadaling tumakbo si Lito upang tunguhin ang bahay ni Pedring. Ngunit nadatnan niya sa sentro ng baryo ang mga taong nagkumpulan at nakatingala sa isang puno. Nang sipatin ito ni Lito, nakita niya ang ulo ni Pedring na nakasabit sa sanga ng puno. Labis-labis naman ang panlulumo ni Lito sa nakita. Parang kapatid na niya si Pedring. Kung naniwala lamang siya sa mga sinabi nito, ay di sana nailigtas pa niya ang matalik na kaibigan. Akala niya kasi katulad lang din ito ng mga nakaraang pag-atake ng mga aswang. Namutawi sa wisyo ni Lito ang labis na paghihigante. Lumapit ang mambabarang sa antingerong si Damaso. Hindi man parehong kanan ang taglay nila, subalit pareho naman ang kanilang layunin, ang protektahan at iligtas ang mga tao. Pinulong niya ang mga naiwan sa baryo na maghakot ng maraming tuyong kahoy upang gawing malaking siga pagsapit ng dilim. Inabisuhan rin niya ang mga ito na magkalat ng dahon ng badyang sa buong paligid malapit sa apoy. Konting description mga kabaryo. Ang badyang ay isang halaman na kapag nadikit ang dahon nito sa balat mo ay sobrang kati ito. Subalit mas matindi ang epekto nito sa mga aswang. Matapos nito ay nagtungo na sa bahay si Lito. Tulalang nakaupo sa hagdanan ang mambabarang. Naglalaro sa isipan niya ang mga masasayang karanasan nila ni Pedring simula noong mga bata pa sila. Ang kaisa-isang tao na hindi natakot sa isang mambabarang na kagaya niya ay tuluyan ng lumisan. Bago pala siya umuwi ng bahay ay pinuntahan niya ang mga anak ni Pedring. Mahigpit nitong binilinan na huwag lumabas ng bahay pagsapit ng gabi. Nag-iwan na rin siya ng mga insektong sumasabog kapag dumikit dito ang aswang at nagbubuga ito ng lason. Buong araw ay walang ginawa si Lito kundi ipunin lahat ng mga alaga niyang insekto. Ibinaon na rin niya ang mutya sa kanyang kanang balikat. Sa lahat ng mga insektong naroon ay may nag-iisang naiiba. Tumingkad ang kulay nito sa lahat. Ang pulang salagubang. Alam na alam ni Lito kung papaano gamitin ang insektong ito laban sa aswang o kahit anong elemento. Ngunit ni minsan ay hindi pa niya ito nasubukang gamitin. Dahil ayon sa kanyang ama, ang insektong ito ay ang pangmalakasang opensa ni Lito. Sumapit na ang gabi. Nag-umpisa ng silaban ng mga taga-baryo ang kumpol-kumpol na mga kahoy. May mga itak
bagakay at mga asin. Pinalibutan nila ng asin ang palibot ng siga. Nasa 7 katao na lamang ang natira na nakapalibot sa siga. Dumating na ang sandali. Nakarinig na ang mga tao ng malalim na paghinga sa paligid hanggang nasipat nila si Almira na sumisilip mula sa isang puno. Nakangisi ito at nakakapangilabot ang itsura. May mga labi ito na halos aabot na sa kanyang tenga. Hanggang sa ibukan nito ang lapad ng kanyang pakpak at bigla itong lumundag. Umatake mula sa itaas ang aswang. Hindi naman ito makalapit ng sobra dahil sa apoy at sa mga sibat ng tao. Makalipas ang ilang minuto ay may pulutong ng mga naglalakihang pulisap ang umatake kay Almira. Nag-iiwan ito ng dagda na animoy asido na sumusunog sa balat ng aswang. Samantala, biglang umahon sa lupa ang dambuhalang bayawak at hinampas ang mga tao gamit ang mahabang buntot nito. Hanggang sa dumating na si Lito na panay pag-uusal abang inaatake ng mga insekto si Modesto. Pinaghampas naman ng aswang ang mga insekto ng mambabarang. Nang mabatid ni Lito na napapangibabawan na ng gabunan ang mga alaga nitong insekto, ay biglang lumitaw sa harapan ni Modesto si Lito na nagpaunlak ng napakalakas na suntok. Tumabingi ang mukha ng bayawak, ngunit agad din itong nakalmot at tumilapon ng tuluyan si Lito. Sumugod naman ang isang pulutong ng mga kulisap at inatake ang mata ni Modesto. Ang taas ng bayawak ay nasa 6 na talampakan. May haba naman itong 10 metro. Sa kabilang banda naman ay hindi na halos maitsura ang mukha ni Almira dahil sa mga paso mula sa dagta ng mga insekto. Gamit ang mutya ng ngipin ng kalabaw ay nakipagbuno ang mambabarang sa ganitong uri ng nilalang. Bugbog na rin ng gusto si Lito. Subalit, walang tigil naman sa pagtulong ng kanyang mga alagang insekto. At wala itong pakialam kung mamatay man sila. Samantala, nakadagit na ng 2 tao si Almira at agad niyang pinaghihiwalay ang mga parte ng katawan nito sa tindi ng kanyang galit. Ang pulang salagubang naman ay hindi pa ito maaaring gamitin dahil may proseso pa ito. Nanatili lamang itong nakalutang sa ere at nakatanaw ng mga naglalaban. Dumating sa punto na pinagtatadyakan na si Lito sa malalapad na 6 palikpik na mga paa ng bayawak. Naliligo na sa sariling dugo ang mambabarang at ang dambuhalang bayawak ay nagpalit anyo bilang wangis ng tao. Subalit, ang itsura nito ay tila isang halimaw. Pinulot nito si Lito at tuluyang pinagsasapak. O ano tao? Hanggang sa paghawak ka na lang sa akin? Mapapasa amin na rin sa wakas ang baryong ito upang gawing pugad. Wika sa kanya ni Modesto. Nag-iba na rin ang anyo si Almira, nakatulad na rin ng kanyang asawang si Modesto. Pinagpapasa-pasahan nila ang katawan ni Lito. Nais man na tumulong ng mga tao ay mahigpit nitong binili na kahit anong mangyari ay huwag silang aalis sa bilog gawa ng asin.
Napapaluhod na si Lito habang dumadampi na lamang ang mga kamay nito sa kalaban hanggang sa iniangat na ni Modesto si Lito para sa huling atake nito. Ngunit nagtaka si Modesto kung bakit nakangiti itong si Lito at biglang nagwika ng, "Ngayon na." Umalingaw-ngaw ang matinis na boses na hindi alam kung saan nanggaling at biglang may dumapong pulang sa lagubang kay Modesto. Napakabilis nitong nakapasok sa loob ng katawan kahit sa balikat lang ito nakapasok. Napaatras si Modesto at tuluyang nabitawan si Lito. Ngayon aswang, tingnan natin kung may iwasan mo ba ang mga atake na nagmula mismo sa iyong loob ng katawan. Sa pagpasok ng salag kubang ay agad din itong dumami sa loob ng katawan ng gabunan. Tila ba nawalan na ng kontrol sa sariling katawan si Modesto. Nag-akmang susuka ito hanggang sa bumulwak ang napakaraming maitim na dugo. Nanlaki naman ng mga mata ni Almira at nasipat niya mula sa likod ng asawa ang isa pang pulang salagubang na pilit lumalabas sa katawan ng asawa. At agad itong dumapo sa kanya. Lahat ng nadampian ng dugo ni Lito ay dinapuan ng mga pulang salagubang at sumuot agad sa katawan. Napapaangil na lamang ang dalawang aswang sa pag-atake na hindi nila magantihan hanggang sa bumagsak ang katawan nila at nawalan ng buhay. Ang proseso ng pulang salagubang ay dapat madampian ng nag-uutos dito ng dugo ang katawan ng kalaban. At ang isa pa sa proseso ay dapat ang kalaban mismo ang makasugat sa'yo. Mahirap man pero tiniis ni Lito ang mabugbog at makalmot ng kalaban para lamang mapakawalan ang sumpa ng pulang salagubang. Natapos ang digmaan na nagwagi pa rin ang kabutihan. Nagpahinga lang ng konti si Lito at agad niya nang pinuntahan ang mga anak ni Pedring. Makalipas ang ilang araw, ang dating masayang baryo ay naging tahimik. Nais pa man sanang tumira dito ng mga iilan na lang na kataong nakaligtas, ay hindi na rin nila nakayanan ang mga paramdam gabi-gabi ng kanilang mga dating kapitbahay. Pati si Lito ay umalis na rin sa baryo dahil ayaw niyang mabuhay sa takot ang mga anak ng kanyang kaibigan. Nagtungo sila sa Hilaga, sa lugar ng lola ni Lito, at doon inalagaan at pinalaking normal ang mga bata. Nais na rin niyang maging huli ang pagiging mambabarang sa kanyang katauhan, kaya itinigil na rin niya ang gawaing iyon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaibigan at pagkakaisa. Gaya ng mga aswang, hindi lahat ng mambabarang ay masama. Gamit man nila ang karunungan ng kaliwa, ay mas pinili pa rin nila ang daan na nais ng may likha na ating tahakin. Hanggang dito na lang mga kabaryo. Sana ay may napulot kayong aral at natutunan dito sa istoryang ipinadala sa atin.